Bawal na sa Kalayaan, Palawan ang ambassador ng China matapos siyang ideklarang persona non grata ng lokal na pamahalaan doon. Sa gitna yan ng tumitinding palitan ng patutsada ng mga opisyal ng Pilipinas at Chinese Embassy. May report si Marie Zumali. Ang mga karikature na ito ni Chinese President Xi Jinping sa isang speaking engagement ng Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, naging mitsa ng kaliwatkan ng patutsadahan ng Chinese Embassy at mga opisyal ng Pilipinas. Umabot na ito sa usaping pagdedeklarang persona non grata kay Chinese Embassy Deputy Spokesperson Gu Wei. Ang persona non grata ay salitang Latin ng ibig sabihin ay unwelcome person o taong hindi katanggap-tanggap. I suggest that we study the possibility of declaring that particular person a persona non grata. Ang Bayan ng Kalayaan sa Palawan nagpasa ng resolusyon para kondenahin ang Chinese ambassador at idineklara siyang persona non grata sa kanilang jurisdiksyon. Matatagpuan ang Kalayaan sa West Philippine Sea na inaangkin ng China. Tugon ng tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Pilipinas na si Ji Lingpeng. Tanging ang Pangulo lang ang may kakayahan na magpaalis kay Ambassador Jing Quan. Kung makakatanggap daw ito ng abiso mula kay Pangulong Marcos, agad daw lilisanin ni Ambassador Jing ang Pilipinas ng may pagmamalaki at dangal na nagawa niya ang kanyang tungkulin sa kanyang bansa. At kung may idedeklara raw ang Pilipinas na persona non grata, isama na rin daw siya at ang buong media affairs and diplomacy team dahil wala raw silang iwanan. Gayunman kahit daw isara ang kanilang embahada, patuloy raw nilang lalabanan ang paninira sa China. Kung ideklarang persona non grata, pinauuwi ng host country ang isang foreign diplomat sa kanyang bansa. Ayon mismo sa Department of Foreign Affairs, isa ito sa pinakamabigat na hakbang pandiplomatiko na maaaring ipataw ng gobyerno laban sa dayuhang diplomat. Babala ng DFA, mabigat ang implikasyon nito dahil maaaring gumanti o magsagawa ng countermeasures ng kabilang bansa. Ginagawa lamang daw ito bilang last resort kapag nasira na ng lubos ang diplomatic relations ng dalawang bansa at wala ng ibang solusyon para maayos ito. Hiniling din ng DFA na bigyan sila ng sapat na espasyo para gampanan ang tungkulin nito at ayusin ang mga issue sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon. Sa halip na sa pamamagitan ng pampublikong diskurso, alinsunod sa vision at paggabay ng Pangulo bilang architect ng Philippine foreign policy. Sa ngayon, ang China ang nananatiling largest overall trading partner ng Pilipinas. Tingin ni Professor J. Batumbakal, lumalaki ang insecurity ng China. Kaya sila galit na galit sa Pilipinas dahil ang Pilipinas ay obvious na mas maliit sa China in terms of its economy, population, and political influence, and yet nangangahas siya na tumindig laban sa China. Pwede pa rin naman daw humupa ang tensyon kapag tumigil ang magkabilang panig sa palitan ng patutsada. That's one way na para ma-de-escalate. Sige, you've said your piece, stop muna. Cool down muna. Sabi naman ng Malacanang, pwede naman pong magkaroon ng firm action with diplomacy. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipapa-red flag na ng DILG sa Interpol ang Portuguese passport ni dating Congressman Zaldico. Ang passport naman ginamit ni Ko sa notaryo sa Sweden itong January 15 may expiration date na kamukha ng nakasaad sa kanselado niyang Philippine passport. May report si Joseph Moro. We're gonna go harder na i-red flag namin yung foreign passport niya. Mas paiigtingin daw ng DILG ang pagtugis kay dating Congressman Zaldico na lumalabas na nasa Sweden kamakailan. Kinukuha namin yung kopya ng passport and then we're gonna put it through Interpol na para hindi na siya makalabas ng Portugal at kung lumabas man, mahuli natin. Dati nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na may Portuguese passport si Ko. Naniniwala ang kalihim na ito ang gamit ni Ko sa pag-ikot sa Europa dahil kanselado ng Philippine passport ni Ko noong Desyembre. Pero sa kopya ng petisyon ni Ko sa Korte Suprema na eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News, kalakip ng apostilo notaryo ang kopya ng pasaporte ni Ko na may expiration date na February 22, 2032. Kapareho ito ng expiration date ng kanyang Philippine passport. Aminado si Remulla na nagulat siyang malaman na nakapunta ng Sweden si Ko. Nakasaad kasi sa apostilo notaryo sa Sweden na personal na humarap si Ko sa notaryo sa Stockholm noong January 15. Nagulat nga ako
Kasi naman yung lugar nila, gated community, madali tumakas rin doon kung tatago ka sa kotse. Ang EU kasi, ano na yan borderless. Okay. So, hindi mo kailangan ng passport para umikot. So, kung nakarating man siya sa Sweden, Tatalakayin naman ng Korte Suprema ang petisyon ni Ko na ipawalang bisa ang ikinaso sa kanya ng ombudsman kaugnay sa flood control scandal. Titingnan ng Korte kung sakop ito ng batas sa ipinagbabawal ang mga pugante sa paghiling ng judicial relief. Aalis si Remulla ng bansa para makipag-usap sa ibang bansa kaugnay sa pagtugis kay Ko. Hindi niya binanggit kung saan siya pupunta. Aminado si Remulla na maraming balakid sa pagtugis kay Ko na idineklarang fugitive from law. Isa na rito ang limpak-limpak daw na pera ni Ko. ang alam namin mga $100 million ang dinala niya abroad via crypto kung ayun ang nagagamit niya. He should be back in Portugal already. Okay. Kasi ang may bahay lang siya sa Champs-Élysées sa France. Okay. Kung nakapunta ka na ba doon? Isang side doon, meron siyang 5-story, 20-room building. Meron siya sa Soto Grande, Spain. Meron siya sa south of France. Tapos meron siya sa Portugal. Kung gusto raw ni Ko ng dialogo sa gobyerno, ito ang kondisyon. Kung gusto nyo mag-usap, mag-restitute muna siya ng $1 billion papunta sa Philippine government so we can solve housing problem here. Kasi ninako niya sa tao yan dapat ibalik natin sa tao. So kung makita ko kung magbibigay siya ng 60 billion, ang buong ISF ng Metro Manila mabibigyan natin ng bahay. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa kote sa Butuan City ang isang babaeng nagkakabit ng braces kahit hindi naman dentista. May report si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Nakahiga sa sahig ang lalaking ito habang nilalagyan ng braces ng babaeng nagpakilalang dentista sa Butuan City. Kuha ang video sa surveillance operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 13. Ayon sa pulisya, sa bahay ng suspect at hindi sa isang clinic ginagawa ang dental procedure na inaalok niya sa murang halaga. Before nato ni-operate, ato mapong i-verify sa Philippine Dental Association. Ang isa po sa ilang membro ang nagreklamo at the same time sa Professional Regulation Commission kung nakabagid siya ay license o wala gid siya ng duha. Nang arestuhin, na-recover sa kanya ang mga kagamitan para sa operasyon. Walang pahayag ang suspect na maharap sa kasong paglabag sa Philippine Dental Act. May day mo para mamaya mag-picture tayo para pareho na tayong break. Sa Malvar, Batangas, inaresto rin kamakailan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isang lalaking nagkakabit ng braces at nag-aalok ng serbisyo online. Ang suspect natutulang umano sa panonood ng video sa social media. Ano tinapos mo, kuya? Yung grade 9 lang ako. Madiskarte ka din, no? Sa isang araw, ilan yung client mo? Isang araw, minsan dalawa. Okay na din. Ngayong Enero pa lang, 4 na ang naaresto ng Anti-Cybercrime Group kaugnay ng illegal practice of dentistry. Noong 2025, 89 ang arestado, 28 ang convicted. Huwag po kayong mag-avail ng mga serbisyo ng hindi totoong dentist. So ito ay nakakabahala po, apektado ang ating kalusugan. Ito ay nakakatakot. Cyril Chavez ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humarap sa GMA Integrated News ang isa sa mga nag-viral na lalaking nakunang kumukuha ng alak sa nasunog na supermarket sa Quezon City. Kwento ni alias 4. Naghihintay sila sa labas ng supermarket nang lapitan sila ng tauhan ng Bureau of Fire Protection. Hindi daw niya kilala ang BFP personnel na nagbigay sa kanila ng go signal para pumasok sa gusali. Inamin din niyang hindi siya kabilang sa mga lehitimong unit ng fire volunteers. Ayaw raw niyang madamay ang imahe ng mga lehitimong fire volunteer kaya nagdesisyon siyang lumantad. Nagsasagawa na ng fact-finding investigation ang BFP. Hindi daw nila kukonsintihin lalo na kung mapapatunayang may kasabot silang kawani sa pagnanakaw. Nung sinabi na kumuha na kayo doon at mag-ingat lang kayo, yun lang ang sabi sa amin. Kumuha ng ano po? Yung tulad nung alak ma'am na nakita po sa video,
Kasi ma'am, hindi naman po kami basta papasok doon o papasok doon nang wala ring go signal o sinabing ganong senaryo. Kayo may mga BFP na nakakakita sa inyo? Yes ma'am, actually bago pa kami makakuha ma'am is marami na pong personnel na mas mataas sa amin na nandun ang nakakuha na bago pa ang volunteer. We will file administrative case, no, maaring grave misconduct kasi pwedeng kung mapatunayan hanggang dismissal 'yon. Pangarap ng marami ang libutin ng Pilipinas, pero para sa ilang biyahero, mas practical pa raw lumipad palabas ng bansa. Tanong tuloy ng ilan, bakit mas mahal pang bumiyahe sa sariling bayan? Narito ang report. Sa dami ng magagandang pasyalan sa Pilipinas, hindi makakaila na isa tayo sa paboritong binibisita ng mga turistang banyaga. Pero tila may bad reviews tayong natatanggap mula mismo sa mga lokal na turista. Ang content creator na si Rodolph Hamilla, halos buwan-buwan daw nagka-travel abroad habang minsan lamang sa isang taon ang kanyang local trips. Hindi raw dahil mas gusto niyang mag-out of the country, kundi dahil mas abot kaya raw ito. Kagaya po nung sa mga friends ko na dapat mag-Siargao kami. And nung chinek po namin yung flights, parang umabot po ng 22K per each. Per 22K per person yung flight. And nung chinek po namin pa Bali, Indonesia, mga 16K lang po kaya nag-push po kami sa Bali. Bukod sa pamasahe, mas practical din daw para sa kanya ang pagbiyahe sa ibang bansa. Mula accommodation hanggang tour packages. It's more fun in the Philippines kung mas mababa ang presyo pa domestic flights compared to international flights and mga accommodation, and sana mas mabilis, maayos ang airport. Ang Department of Tourism nakikipag-ugnay na raw sa Transportation Department kaugnay rito. Nakipagpulong na rin daw sila sa ilang airline companies. Yung meeting po namin last year ay nagbigay po ng commitment yung Philippine Airlines, Cebu Pacific, pati na rin po yung AirAsia, na yung top 2 na pinakamahal na price buckets nila ay tatanggalin po nila. And we insisted on the part of the Department of Tourism nga nararapat lang po na magkaroon tayo ng monthly publication of price index sa airfares. And that this be fully transparent and that the Civil Aeronautics Board strictly enforce clear guidelines in terms of price ceilings. Kung magta-travel naman abroad, di pa rin makakawala ang mga Pilipinong biyahero sa buwis. Sa kasalukuyan, aabot sa 2,700 pesos ang travel tax para sa first class passengers habang 1,620 pesos naman sa economy class passengers. Malaking bahagi ng buwis ang napupunta sa mga tourism-related infrastructure. Kung si Benedict ang tatanungin, nakapanghihina raw ng loob ang pagbabayad ng dagdag buwis. Lalo na kung hindi naman daw ramdam ang improvements. Nag-work ka ngayon, makita mo sa payslip na nagbabayad ka na ng tax, income tax. So if you want to take a breather, gusto mo mag-travel, pupunta ka abroad or locally, magbabayad ka na naman ng tax. I think it's not fair na para i-pass on pa yung responsibility or yung expenses sa mga travelers natin just to sustain yung mga infrastructure project ng tourism industry natin. Kaya po nakakapagbigay po tayo ng mga local tourism infrastructure projects sa ating mga local government units sa saang sulok ng Pilipinas. Kasali na po dyan yung ating mga tourist rest areas, tourism information centers, jetty ports, boardwalks, visitor centers, and the like. Kaya naman po may pondo po tayo sa pag-preserve ng ating mga cultural and heritage destinations in the Philippines. So then, with these very tangible benefits on the travel tax, we sincerely hope that this can find merit.